nanawagan ang top Shia cleric ng Iraq na si Ali al-Sistani sa mga bansang Muslim na magkaisa laban sa Israel. Si Sistani ay humiling sa Muslim world na pigilan ang Israel matapos nitong salakayin ang isang eskwelahan sa Gaza noong ika-10 ng Agosto. Ayon sa top cleric ng Iraq, dapat magkaisa ang Muslim world na pag-isahin ang kanilang mga pagsisikap na pigilan ang patuloy na genocide sa Gaza at mag-alok ng mas malaking suporta sa populasyon ng Palestinian sa teritoryo. Hindi mailarawan ng mundo ang mga karumal-dumal na krimen na ginagawa ng mga brutal na taong ito, kung saan hindi rin nito nire-respeto ang humanitarian values. Ang mga kalupitan ng Israel, kabilang ang pagpaslang sa pinuno ng Political Bureau ng Hamas Resistance Movement na si Ismail Haniyeh sa Tehran noong ika-31 ng Hulyo, ay nagpapataas ng panganib ng isang ganap na salungatan sa rehiyon ng West Asia. Inatake ng mga puwersang Israeli ang paaralan ng Al-Tabin ng Gaza. Ito ay malapit lang din sa Al-Daraj noong ika-10 ng Agosto. Mahigit 100 Palestinian ang namatay at marami ang nasugatan sa pag-atake na ito ng IDF ayon sa Gaza Civil Defense Agency. Ang Gaza School na tinarget ay nagsilbi bilang isang shelter para sa libu-libong displaced people. Ayon sa local media, humigit kumulang 200 at 50 katao ang nagsasagawa ng dawn prayer nang maganap ang pag-atake. Ayon sa Gaza Media Office, gumamit ang IDF ng 3 bomba na tumitimbang ng 2,000 pounds bawat isa. Samantala, inaangkin ng IDF at Shin Bet na inatake nila ang Hamas at Islamic Jihad Command Room. Sinabi ng IDF at Shin Bet Security Agency na napatay nila ang 19 na militanteng Hamas at PIJ sa isinagawang strike. Ang pag-atake ay nangyari sa gitna ng banta ng Iran ng malawakang pagganti sa Israel. Sa iba pang mga balita, ang mga troops ng Ukraine ay nagpapatuloy sa kanilang opensiba sa kanlurang rehiyon ng Kursk ng Russia, habang ang kanilang sorpresang pag-atake sa cross-border ay umabot na sa ika-5 araw. Sinabi ng Russian Defense Ministry noong Biyernes na patuloy nitong itinataboy ang militar ng Ukraine, kung saan ayon sa claim nito, nawalan sila ng mahigit 280 tauhan sa nakalipas na 24 oras. Samantala, ang nasabing bilang ay hindi pa nabe-verify. Sinasabi din ng mga ulat na ang mga troops ng Ukraine ay nagpapatakbo ng higit sa 10 kilometro sa loob ng Russia. Sinasabing ito ay ang pinakamalalim na pagsulong ng Kyiv mula ng ilunsad ng Moscow ang ganap nitong pagsalakay sa Ukraine noong Pebrero ng 2022. Hindi hayagang inamin ng Ukraine ang paglusob, ngunit sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky nitong linggo na dapat maramdaman ng Moscow ang mga kahihinatnan ng pagsalakay nito. Ang labanan sa Kursk ay unti-unting lumalapit sa isang nuclear power plant na nag-udyok sa UN Nuclear Agency na maglabas ng isang pahayag na maghihimok sa 2 panig na magpatupad ng maximum restraint. Ang pinuno ng International Atomic Energy Agency na si Rafael Grossi ay nagpahayag sa lahat ng panig na gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang isang nuclear accident na may potensyal para sa malubhang radiological consequences. Sinabi naman ng Defense Ministry ng Russia na madami pang mga troops na may heavy armor ang idinedeploy sa rehiyon ng Kursk. Ang isang counter-terrorist operation ay idineklara doon, gayon din sa mga kalapit na rehiyon ng Belgorod at Bryansk. Ito ay isang hakbang na nagsasaad kung gaano kalubha ang kasalukuyang sitwasyon. Samantala, sinabi ng militar ng Ukraine na inatake nito ang isang military airfield sa kaloob-looban ng Russia noong Biyernes, kung saan sinira nito ang isang bodega na naglalaman ng daan-daang glide bombs. Ang pag-target sa Lipetsk Air Base ay higit sa 350 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. Ang ganitong uri ng operasyon ay matagal nang gustong gawin ng Kyiv. Ang armas na nagawa nitong sirain sa pag-atake ay ang uri ng armas na ginamit ng Russia para takutin ang mga bayan, lungsod at mga posisyon ng militar sa Ukraine. Ayon din sa military statement, ang airfield ay kilala din bilang housing ng mga warplanes ng Russia.
Ilang oras pagkatapos ng mga pag-atake ng Ukraine, tumugon ng Russia sa pamamagitan ng pag-atake sa isang shopping center sa Kostiantynivka, malapit sa frontline sa silangang rehiyon ng Donetsk, na ikinamatay naman ng hindi bababa sa 14 na katao at mayroon ding 43 na sugatan. Nasira rin sa pag-atake ang mga gusaling tirahan, tindahan at mahigit 12 sasakyan. 3 araw matapos ang pag-atake ng Ukraine, sinabi ng Russian Defense Ministry na ang puwersa nila ay namamanage na isuppress ang raid attempts ng Ukraine. Ngunit, base sa isang video na lumitaw, tila iba ang ipinapakita nito. Makikita kasi sa video ang 15 Russian convoy vehicle na nasusunog at inabandona sa isang kalsada. Mayroon ding footage na nagpapakita ng mga Russian soldiers at ang ilan dito ay mga nasugatan. Ayon din sa Russia, halos 1,000 mga Ukrainian troops na suportado ng mga tangke at armored vehicles ang nakapasok sa Kursk region mula nang magsimula ang opensiba. Kahit na nag-deploy ang Russia ng kanilang mga reserve troops at nag-order ng evacuation, sinasabing tila hindi nito mapigilan ang momentum ng Ukraine sa pag-abante. Ang pag-atake na ito ng Ukraine ay gumulat sa Russia at sa militar nito. Sa loob kasi ng 18 buwan, ang Russia ang nagdidikta ng dynamics ng digmaan. Ang pagsulong na ito ay nagpapakita ng pagtataguyod ng Ukraine sa karapatan nito sa pagdepensa ng sarili nitong teritoryo. Kung pakikinggan mo ang Chinese authorities, sinasabi nila na sila ang fastest rising power sa buong mundo. Pinalalakas nila ang kanilang military at pinalalawak ang impluensya sa buong mundo. Kung pakikinggan mo naman ang mga concerned politics sa United States, maririnig mo rin ang parehong bagay. Sinasabi nila na baka ito na ang Chinese century, pero baka iba ito sa katotohanan. Ang China na may pinakamalaking populasyon sa mundo ay baka nasa bingit na ng pagbagsak. Isa sa mga dahilan kung bakit dapat mag-alala ang China sa kanilang pag-angat bilang superpower ay nasa titulo na mismo, world's largest country. Pero hindi na ito magtatagal, baka hindi pa umabot ng 1 taon. Dahil habang China ang may pinakamalaking populasyon sa loob ng daan-daang taon, matatapos na ang streak na iyon. Malapit nang malampasan ng India ang China bilang bansa na may pinakamalaking populasyon sa mundo at mukhang hindi na ito mauungusan ng China. Hindi ibig sabihin nito na babagsak na ang China, pero nakakabahala ang mga dahilan sa likod nito. Matagal nang pinoproblema ng mga leader ng China ang kanilang populasyon. Noong early days ng Communist Party's rule, ang lumalaking populasyon ay sumubok sa limitadong resources nila. Kaya noong 1980, nag-implement ang gobyerno ng one-child policy na tumagal ng 35 years. Sinamahan ito ng malawakang propaganda campaigns at naging mabisang paraan para bawasan ang pagtaas ng populasyon. Kasama rito ang malawakang pag-aresto sa mga mag-asawang may iligal na pangalawang anak at minsan kinukumpiska ang mga bata. Hindi pinansin ng gobyerno ng China ang mga protesta at nanatili ang policy. Pinilit ang mga mag-asawa na gumawa ng mahihirap na desisyon. Marami ang pumili na ipalaglag ang pagbubuntis kapag babae ang anak dahil gusto nilang magkaroon ng isang malakas na lalaking anak na makakatulong sa bukid. Ang pattern na ito ay nagdulot ng nakakabahalang epekto. Bagamat natapos na ang one-child policy at ngayon ay aktibong pinapataas ng China ang birth rate, nagdulot ito ng henerasyon ng pinsala sa demographics ng bansa na may mas malaking bilang ng mga lalaki kaysa sa mga babae. Dahil dito, nahirapan ang mga kabataang lalaki na makahanap ng asawa. Sinubukan ng gobyerno na solusyonan ito noong 1980s. Pinayagan ang mga magulang sa kanayunan na magkaanak ng pangalawang anak pagkatapos magkababae. Ang one-child limit ay pinalitan ng two-child limit, pagkatapos ay three-child limit bago tuluyang inalis noong 2021. Ngunit ang dekada ng pang-aapi ay nagdulot ng pangmatagalang epekto. Nasasanay na ang mga pamilya sa China na magkaroon ng kaunting anak at marami ang sumusunod sa nakasanayan nila. Habang tumatanda at namamatay ang populasyon ng China, nakikita ng bansa ang record na low population growth.
na halos hindi lumampas sa replacement level nitong mga nakaraang taon. Malamang magpapatuloy ang trend na ito, maliban na lang kung may mangyaring hindi inaasahan na nangangahulugang baka maging isa ang China sa ilang bansa sa mundo na makakakita ng aktibong pagbawas ng populasyon. Ngunit hindi lang populasyon ang basehan ng kapangyarihan ngayon. Maraming pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ang hindi kabilang sa top 10 population-wise. Iyan ang magandang balita kung may isang salita na karaniwang ginagamit para ilarawan ang gobyerno ng China. Ito ay stable. Isa ito sa mga pinakamatagal na komunista na pamahalaan sa mundo, na ang Chinese Communist Party ay namumuno mula pa noong Civil War noong 1949. Iba-iba ang pananaw ng kanilang mga leader at naiwan ng bansa sa iba't ibang anyo. Ngunit lahat sila ay sumasagot sa mas malaking party structure na hindi pa nalalapit sa pagbagsak. Sila ang nagtatakda ng batas na may kaunting input mula sa mga tao na nagresulta sa maraming protesta na pinipigilan gamit ang puwersa, tulad ng pinakatanyag na Tiananmen Square protests noong 1989. Ang absolute power ay nangangahulugan din na ang mga dissidents ay walang mapagtaguan. Bagamat hindi na eksklusibong komunista ang CCP, binuksan nila ang kanilang bansa sa business interests na malaki ang naiambag sa kanilang economic prosperity. Ngunit kaunti lang ang nagbago sa paraan ng kanilang pamumuno. Pinipigilan nila ang anumang senyales ng pagsalungat at walang ligtas, mula sa random na mga nagpoprotesta hanggang sa mga makapangyarihang business executives. Ginawa pa nilang high-tech ang kanilang pang-aapi sa pamamagitan ng advanced surveillance techniques at social credit system na nagpaparusa sa mga tao para sa mga senyales ng hindi pagkakaloyal sa gobyerno. Ang layunin ay gawing mataas ang presyo ng pagsalungat para wala nang maglakas loob na kumontra sa kagustuhan ng gobyerno. Ngunit kung itutulak ang mga tao ng sapat, mananatili pa ba ang CCP sa kapangyarihan? Maraming issue ng China ang matagal nang namumuo, ngunit sumabog ito noong 2020. Ang China ang ground zero para sa outbreak ng COVID-19 pandemic. Kung tatanungin mo ang 10 tao, malamang may 15 sagot ka tungkol sa kung ano ang tingin nila sa tunay na nangyari. Ngunit ang alam natin ay noong natuklasan ang virus sa China, agad nagpatupad ang gobyerno ng mga lockdown na nag-isolate ng buong mga lungsod at nagpatupad ito ng malawakang lockdowns na nagbilanggo sa mga tao sa kanilang mga tahanan o sa government quarantine camps ng matagal na panahon. Ang containment strategy ay nagdulot ng kontrobersya, ngunit naging epektibo ito at nakatulong sa China na mapababa ang bilang ng mga kaso kumpara sa natitirang bahagi ng mundo, kahit na sa abot ng ating kaalaman. At pagkatapos mawala ng COVID-19, lahat ay maayos na. Tama ba? Kung may isang bagay na alam natin, ito ay ang pagiging persistent ng COVID. Ang karamihan sa mga bansa ay lumabas sa kanilang mga unang lockdown at bumalik ang virus. Malinaw na hindi nila kayang mag-lockdown tuwing tataas ang mga kaso, kaya't nag-concentrate ang maraming bansa sa mga hakbang tulad ng mask mandates at vaccination drives. Ngunit sa China, walang pampublikong pagtutol laban sa draconian lockdown laws at nagpatuloy ang China sa mahigpit na lockdown strategies tuwing may kaso na naiulat, isang strategy na nagpatuloy hanggang 2022. Maraming lungsod tulad ng Shanghai ang naging subject ng ganitong pagtrato, kabilang ang pinakatanyag na Shanghai Disneyland na isinara, kung saan marami sa mga tao sa park ay dinala sa isang kalapit na quarantine camp on-site. So much for the happiest place on earth. Ang sabihing galit ang publiko ay understatement. Sa unang pagkakataon mula noong 1989, ang gobyerno ng China ay posibleng nakaharap sa isang protesta na hindi nito madaling mapipigilan. Malaking bilang ng mga nagpoprotesta ang lumabas sa mga lansangan noong 2022 na nagpapahayag ng galit sa kung paano sila tinrato, na marami ang nagrereklamo na hindi makakuha ng pagkain o medikal na gamot dahil sa COVID protests. Siyempre, pinigilan ng China ang mga protesta, ngunit nag-atubili si Xi Jinping na mag-utos ng ganap na pagdurog ng mga protesta tulad ng ginawa ng kanyang nauna sa Tiananmen Square. Baka nag-aalala siya sa kanyang global reputation,
O baka alam lang niya na hindi ito magtatagumpay? Dahil ang mga nagpoprotesta ngayon ay savvy, modern, at marunong magmanipula ng sistema. Ang well-organized na grupo ng mga nagpoprotesta ay gumagamit ng internet, kabilang ang social media sites tulad ng Twitter, para mag-mobilize. Sinubukan ng mga cyber experts ng China na isabotage ito sa pamamagitan ng pag-flood ng related tags ng spam at pornography. Nagkaroon din sila ng interesting choice ng protest sign na may dalang blank pieces of paper. Ito ay para ipahayag kung paano sila sinisikil. Ngunit ginawa rin nitong imposible para sa gobyerno na i-charge sila ng pagdadala ng seditious messages dahil wala silang dalang mensahe. At bigla na lang, nagmukhang kinakabahan si Xi Jinping. Ang kasalukuyang leader ng China ay bagong halal sa historic third term bilang pinuno ng CCP. Ang una mula kay Mao Zedong, at imbes na durugin ang mga nagpoprotesta at magpadala ng mensahe sa mundo, nagsimula siyang umatras at nag-liberalize ng ilang COVID-19 restrictions nang hindi umaamin ng pagkakamali o nangangako na hindi na ito mauulit. Ito ang unang indikasyon na ang China sa ilalim ni Xi ay maaaring maging mahina sa pampublikong pressure at nagluluwag ng ilang restriktibong policy. Ngunit alam ng lahat na ito ay magiging mapanganib na prospect. Anumang indikasyon na ang CCP ay humihina ay maaaring magdulot ng pagbabago sa direksyon ng gobyerno at magpataw ng crackdown para mapanatili ang kanilang pampublikong imahe. Dahil mas gusto ng China na tumingin palabas sa ngayon. Habang maraming domestic conflicts ang China, sila ay umuunlad sa internasyonal na antas o tila ganun. Habang ang China ay may ikatlong pinakamalaking nuclear arsenal sa mundo, itinuturing itong mas advanced kaysa sa Russia na ginagawa itong pinakamalapit na karibal ng United States. Bagamat ang mga autoridad ng China ay madalas na nagiging belligerent patungo sa United States, kabilang ang paggawa ng mga over-the-top threats tulad ng pag-shoot down sa eroplano ng Speaker of the House. Kung bibisita ito sa Taiwan, naniniwala ang karamihan na ito ay para sa domestic consumption kaysa sa aktwal na banta. Ang digmaan sa United States ay malamang na magresulta sa unimaginable destruction at naniniwala ang karamihan ng analysts na ang US ang magiging paborito na manalo. Ngunit mas concerned ang China sa mga lokal na usapin. Ang mga aktibidad ng China sa South China Sea ay kontrobersyal dahil sa pagtatayo ng mga manufactured islands at pag-angkin ng malalaking bahagi ng dagat. Ito ay nagdulot ng domestic conflict sa Vietnam, pero kakaunti ang mga bansang may sapat na lakas militar para labanan ng China. Sa Africa naman, malaki ang investment ng China. Nagtatayo ng mga factories at mining operations. Ito ay nagbibigay ng trabaho sa mga lokal, pero ang pinakamataas na posisyon ay kadalasang hawak ng mga Chinese. Maraming analysts ang natatakot na kung magkadigmaan, maaaring gamitin ng China ang mga business arrangements sa Africa para putulin ang supply sa US. Ang mas malaking investments ng China ay maaaring maapektuhan ng isang paparating na problema. Noong 90s, karamihan ng mga gamit ay gawa sa China, mula sa plastic cups hanggang electronics, dahil sa mas mababang gastos at mas kaunting red tape. Ang manufacturing boom na ito ay nagpalakas sa ekonomiya ng China at naging powerhouse sila sa iba't ibang industriya tulad ng filmmaking at app design. Ngunit maaaring mag-crash ito. Ang Chinese business boom ay magtatagal lang hanggat komportable ang mga foreign companies na makipag-business sa kanila. Ang golden era na iyon ay tila tapos na dahil sa iba't ibang dahilan. Isang magandang halimbawa ay ang Disney na nag-invest ng malaki sa Chinese market at nagtayo pa ng theme park. Ngunit nagdemand ang China Censorship Bureau ng mga pagbabago sa mga pelikula, kaya't maraming Marvel movies ang hindi na ipalabas sa China. Ang ibang businesses ay nagiging hesitant na rin. Ang pagkakaroon ng outpost sa China dati ay isang magandang investment, pero dahil sa recent crackdowns ng gobyerno, naging mas delikado ito. Maraming mga high-profile na business travelers at journalists mula ibang bansa ang nakatutok sa China, kaya't parang masyadong risky na magpadala ng mga tao doon.
Dagdag pa dito, mas binibigyan ng pansin ang cyber hacking at data mining efforts ng China, lalo na sa mega popular na Chinese app na TikTok. Habang ang mga kabataan ay nagpi-film ng kanilang mga sayaw at nagpo-post ng kanilang hot takes, baka minamine ng China ang kanilang data. Dahil dito, maraming politiko ang nanawagan na iban na ang app sa United States. Pati ang Made in China sign ay parang natapos na ang mga pinakamagandang araw nito. Ang manufacturing sa China ay definitely mas mura pa rin, pero nagiging issue na ang ethics nito, lalo na't maraming pabrika sa China ay pinapatakbo ng mga preso. Ang mga preso na ito ay kadalasang mga Uyghur Muslim minority at iba pang religious minorities at dissidents. Noong 2018, isang American woman ang nagbukas ng Halloween kit mula Kmart, at bukod sa mga fake skulls at plastic headstones, nakakita siya ng isang papel. May laman itong mensahe mula sa isang preso sa labor camp na nagdedetalye ng brutal na kondisyon na kanilang tinitiis. Marami na ang nagtatanong kung worth it ba ang murang produkto kung kapalit nito ay human cost. At lahat ng ito ay nagdadala ng grim na imahe para sa future ng China. Kung mawala ng malaking foreign investment ang China, sapat ba ang kanilang domestic situation para patuloy silang umangat o babagsak sila tulad ng bahay na gawa sa baraha? Ang challenge para sa China ay maraming problema nila ang magkaugnay. At kung bumagsak ang isang bahagi, mahihirapan na silang kontrolin ang iba pang bahagi. Lahat ng eksperto sa Chinese society ay nagkakaisa sa pagsasabing maaaring humarap ang bansa sa isang period ng krisis at pagbaba sa malapit na hinaharap. Isa pa, ang kanilang COVID policy ay maaaring magdulot ng malaking hadlang sa pagbangon. Karamihan sa mga Amerikano ay naalala ang mahaba at madilim na araw ng 2020 kung saan maraming tao ang hindi alam kung kailan o kung papayagang magbukas muli ang kanilang mga negosyo. Tapos na ang ganitong sitwasyon dito, pero sa China hindi pa natatapos. Ang maliit na COVID outbreak ay maaaring mag-trigger ng lockdown sa buong city area na magdudulot ng pagsasara ng maraming negosyo ng tuluyan. Ang zero COVID policy rin ay malaking dagok sa isa pang aspeto, ang turismo. Dahil ang international travel ay naging mas mahirap mula nang magsimula ang COVID at maging ang pagpasok sa China ay isang malaking challenge na. Kailangan mong umasa na ang lugar mo ay hindi magiging hotspot o magiging malaking problema rin ang paglabas. At may isa pang global crisis na paparating. Ang climate change ay pinakamalaking hamon sa mga coastal at island nations, kung saan ang pagtaas ng sea levels ay maaaring magbura ng ilang lungsod sa mapa sa loob ng isang siglo. Pero bawat bansa ay nakakaranas nito sa ibang paraan, lalo na kung hindi sila handa sa extreme weather. Ang probinsya ng Sichuan ay tinamaan ng matinding heat wave at drought noong 2022, at naging heavily dependent ang lungsod sa air conditioning para magpatuloy. Ang problema, ang temperate region ay hindi handa sa ganitong klaseng pressure sa kanilang power grid at nagdulot ito ng malalaking blackouts. Napilitang magsara ang mga pabrika, maraming tao ang nahirapan sa matinding init, at ang Beijing ay napilitang magbigay ng malaking bailouts para panatilihin ang rehiyon. Marami ang nagtatanong, handa ba ang Beijing sa darating na mga problema? Nakikita ng China ang pagbaba ng kanilang ekonomiya sa maraming aspeto, kasama na ang malaking rollback sa kanilang property market. Ang China ay heavily invested sa pagbuo ng bagong housing na maraming bahay ang nabebenta habang under construction pa lang. Pero habang lumiliit ang ekonomiya, bumagal ang construction at maraming tao ang natagpuan ang sarili na may bahay o flat na hindi pwedeng tirahan o ibenta. Kaya't nagsimula ang mga tao na tumangging magbayad ng mortgage habang incomplete pa ang bahay, na nagdulot ng ongoing real estate crisis. Nagbigay ang gobyerno ng malaking bailout sa real estate sector, pero hindi ito nakapagpapanumbalik ng tiwala ng mga tao. Maraming tao ang nagtatanong, sapat ba ang ginagawa ng Beijing? Halos lahat ng aspeto ng ekonomiya ng China ay nahihirapan ngayon, kabilang ang real estate, tech sector at mga small businesses.
Kaya noong August 2022, inanunsyo ng China ang investment na 1 trillion yuan na nasa 200 billion US dollars na direktang papasok sa ekonomiya. Pero habang welcome ang infusion ng cash, marami ang nagtatanong kung ito ay ginagamit ng epektibo at parang wala sa mga mas malaking issue sa likod ng economic crisis ang naa-address. At kulang pa rin ng China sa infrastructure sa maraming lugar. Sinasabi ng iba na ang mahihigpit na regulasyon ng Chinese Communist Party ay pumipigil sa innovation. Walang nakakatiyak kung gaano kabilis tutugon ng China, na naglalagay ng tanong kung gaano kalala ang maaaring maging sitwasyon. Ang mga economic moves ng China para itaas ang kanilang struggling economy ay limitado, kasama ang cut sa interest rates. Pero imposible na paghiwalayin ang kanilang economic problems sa iba pang hamon. Noong 2008, ang China ay mabilis na naglabas ng malaking stimulus package na nagpasok ng maraming pera sa global economy. Noon, booming ang ekonomiya ng China at alam ng leadership na marami silang mawawala kung tatamaan ng long-standing depression ang global economy. Pero ngayon, mas mabilis ang pagbangon ng ibang bansa kumpara sa China. Ang iba pang patakaran ng China ay nagdadagdag sa kanilang mga problema tulad ng patuloy na COVID-19 lockdowns. Ang mga lugar tulad ng South Korea, Japan, India at Vietnam ay mas nagiging inviting para sa business. Lalo na sa India, kung saan mabilis ang paglago ng ekonomiya at populasyon, ginagawa itong magandang lugar para sa investors. Habang may mga minor signs ng liberalization sa COVID policies, hesitant pa rin si Xi Jinping na i-abandon ang initial 2020 strategy na nagiging dahilan para mag-hesitant ang mga kumpanya na mag-invest. Habang malaki ang hamon ng China, hindi ito kasing lala ng krisis na kinakaharap ng Russia. Noong 2022, inaasahan ni Vladimir Putin na matatalo ang Ukraine ng ilang linggo lang. Pero sa tulong ng NATO weapons, napigilan ng Ukraine ang Russia. Ngayon, diplomatically at economically isolated ang Russia, nauubusan ng tropa at armas, at naging global paraya sa ilalim ng malalaking sanctions. Halos wala na silang allies maliban sa China at ilang paraya states. Maaga sa digmaan, si Xi Jinping at Putin ay pumirma ng agreement ng mutual support at ang China ay nagbigay ng armas sa Russia. Pero habang nagbabago ang kapalaran ng Russia, nagsimula ang China na dahan-dahang umalis. Hindi malinaw kung susuportahan ng China si Putin ng mas maraming supplies kung mukhang matatalo na siya. Ang malaking tanong ay kung paano tutugon ng China sa kanilang economic collapse. Nagpapatuloy ang China ng war games malapit sa Taiwan na matagal nang inaangkin bilang teritoryo nila. Nangako ang US na ipagtatanggol ang Taiwan, pero walang nakakatiyak kung totoo ito, lalo na kung babantaan ng China ang mainland US. Kung nahihirapan ng China at nagagalit ang kanilang mga tao, maaaring makita ni Xi ang pag-atake sa Taiwan bilang paraan para palakasin ang kanyang posisyon. Pero kailangan nilang manalo agad para magtagumpay. Para magtagumpay ang China, kailangan nilang gawin ang hindi nagawa ng Russia. Manalo agad. Ang Taiwan ay may malakas na navy at maraming willing suppliers. Habang ayaw ng US at mga allies na makipagdigma, maaari silang magbigay ng supply tulad ng ginawa nila sa Ukraine. At maaaring lumikha ito ng sitwasyon kung saan ang China ay nagpapadala ng pinakamagagandang armas laban sa isang well-fortified na isla na may makapangyarihang backers at gumagastos ng pera at manpower na wala sila. Kung bumagsak ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya ng mundo, malaki ang magiging epekto nito sa buong mundo. Ang China ay isa sa mga pinakamaimpluwensyang bansa dahil sa kanilang malakas na military at malalim na economic investments. Kung magpapatuloy ang COVID lockdowns, inflation at galit na mga protesta, malamang na patuloy na lalayo ang ibang mga bansa sa China at sa CCP na magdudulot ng snowball effect. Tulad ng sa Great Depression, walang nakakaalam kung saan ito hihinto, pero maraming bagay ang maapektuhan. Ang next naman natin ay ang Mr. Cash. Ito, recommended ko talaga ito. Maliit din na kinakaltas nila sa loan. For example, dito,
ang iniloan nyo is 1,500 pesos. Ang matatanggap nyo na lang is 1,365 pesos. Napakaliit lang na makakaltas. Kaya good sa akin ito. Ang maganda pa dito, after 30 days pa ang repayment. At goods na goods din ito for emergency purposes. Dahil ang bilis din ng disbursement ng mga ilulong natin papunta pa sa GCash natin. At dito nga pala, meron pa sila